Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang tungkol sa impeachment case laban kay VP Sara. Ito, mayroong post ng DZRH News posted 6 minutes ago. So bago-bago pa lang. So basahin ko. Just in. VP Sara Duterte also filed her complaint in the Supreme Court regarding the impeachment case against her via Henry Ori, DZRH News. So, just in. So, wala pang masyadong detalye. Kaya lang, sa aking analysis lang is, nireklamo niya yung impeachment case laban sa kanya ay most likely hindi nasunod yung proseso. Baka similar ito sa petisyon na idinulog ni na Attorney Israelito Torion. Yung kahapon ba? 4 na Mindanaoan lawyers naghain ng petisyon sa Korte Suprema asking the court na i-declare invalid or i-stop o yung mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order para hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. Yun yung na-file kahapon ng 4 na abogado from Mindanao. So ito naman kay VP Sara, wala pang detalye. Hintayin natin kung ano, but most likely, ganun pa rin. Kini-question niya yung proseso. Kasi maraming mga legal experts na nagsasabi, isa pa nga dyan, yung isang retired Supreme Court Justice, nakalimutan ko lang yung pangalan. Kaya lang, ang opinion ng retired Supreme Court Justice, hindi nasunod yung proseso tungkol sa impeachment. Kaya, baka ito na yung mga grounds ni VP Sara, isa ring abogada, na naghain ng complaint sa Supreme Court. So, dito na first time mangyari ito na ang Vice Presidente ay inimpeach ng Kamara. Correct me if I'm wrong, wala pa akong matandaanan na na-impeach na Vice President. So, matandaan ko lang si dating Pangulong Joseph Estrada, dating Chief Justice Renato Corona, at yung isa pa, yung Merceditas Gutierrez, ano ba yun? Ombudsman ba yun? O I think ombudsman. Kaya lang, nag-resign siya bago ma-impeach. So yun, yung mga alam ko na dumaan ng impeachment. Ano pa? Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, maraming naisampa na impeachment case laban sa kanya sa Kamara. Kaya lang, hindi nag-materialize. Doon pa lang sa Kamara, wala na. Hindi na umakyat sa Senado. Sino pa? PRRD? I don't know kung may impeach. Si VP Leni, mayroong move noon ng mga kongresista na i-impeach si VP Leni. Kaya lang, dahil sa strong leadership ni Pangulong Duterte, sabi niya, no way! Don't do it! Doon mo makikita ang lakas ng pagiging leader ni PRRD. Dahil nung sinabi niya, no! I will not allow it. Binutuhan ng taong bayan yung Vice President na huwag niyong guluhin ang government structure. Hindi dahil sa binabatikos niya ako, impeach niyo na. No. That's part of democracy. That's part of freedom of speech. So, makikita niyo, ang laking kaibahan ng pamumuno ni PRRD at PBBM. Nung sinabi ng Pangulong Duterte na huwag niyong ituloy yan, walang impeachment ni VP Leni, walang nangyari. Ito naman ngayon, presidente natin, nagsabi kunuhay na ayaw niya ng impeachment, kaya lang tinuloy pa rin na pati yung anak niya, siya ang numero 1 na pumirma sa impeachment complaint. So, medyo makikita mo yung
big difference sa leadership. Sabi nga ni Mr. Rigoberto Tiglao, ito column o article ni Mr. Rigoberto Tiglao na nabasa ko. Ano daw, ignorante daw sa impeachment process si PBBM, according to Mr. Tiglao. Kasi ang sinasabi ni PBBM na once na na-file na daw ang impeachment sa Kamara, ano na yun, it will take its own life. Parang ganon. Na dapat action yung mga kongresista at yun nga kailangan pirmahan para yakyat. Sabi ni Mr. Tiglao, ang dami namang impeachment na na-file sa Kamara panahon ni GMA. Kailang hindi automatic nga pirmahan na iakyat sa Senado lahat ng impeachment complaint laban kay PJMN ibinasura. Yun ang punto ni Mr. Tiglao. Kaya hindi automatic na once na may impeachment na naisampa is pipirmahan na ng mga kongresista at dadalhin na sa Senado. Hindi ganon ang impeachment, sabi ni Mr. Tiglao. Anyway, hintayin natin. Napakarami na ang trabaho ng Supreme Court kayo. Ang daming mga petisyon. Petisyon na simulan kaagad by Attorney Generelio. Pinako-comment na ang Senado tungkol nito. Petisyon na itigil. Attorney Torion. Ito na naman, petisyon ni BP Sara na. BP Sara, reklamo na I don't know, wala pang detalye. Kaya hintayin po natin. Kaabang-abang talaga ang mga pangyayari sa impeachment ni BP Sara. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating channel. Ang income natin sa channel na ito ay ginagamit natin para sa pagtulong sa mga nangangailangang tribong Talaandig sa Mindanao. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako para itong mga kawawang taong ito na ang may nakita nga akong bahay, ano lang, balat lang ng kahoy ang bubong nila o yung roofing. Na wala na, tumutulong na talaga. So ito, panoorin nyo yung video, nabigyan na sila ng yero, yero at pako para makapatayo na sila ng bagong bahay. Okay, ako po si Roselyn Lugpao. Inutusan po ako ni Sir Makanas ng pagbideo. Isang Talaandig, pasensya ka po na hindi ako makatagalog. Magbisaya lang po ako. Okay, karon mauna ni si Manoy. Kuhaon na ni ang yangiro nga napulo ka paled o 150 pa ang bilin, 160 nakulangan og napulo na apay 150 nga itabang sa mga tawo nga nagkalisod nga sama sa ilang nga panit lang sa ilang atop. Og karon iya na gyud ning pasanon padulong sa iyang ipatukod nga balay. Og karon kabaklay na gyud si Manoy padulong sa iyang balay. Dako gyud ako nga muhatag og sin. Oo. O karon abot na gid si Manoy sa karsada, ang iyang asawa ang gadala sa Plincent. Si Manoy dayon ang gadala og giro. Abot na gid sila sa karsada. Balagway sakyanan ay. Oo. Natay atop. Oo, nalipay si Manoy nga natagaan siya og iyang atop so magbaklay siya. Mga pila na ka oras pagbaklay? Isa gyud ka oras. Isa ka oras. Sige. Okay, so maabot na gyud silang Manoy diri sa crossing sa padulong sa ilang balay. Karon si ante ang gadala sa Plinsin, naapay bata. Si Manoy gadala og sin og sprayer. Okay, mo na ang Mount Kitanglad kanang naay mga pag. Kini mo na ni ang Kalatungan. Ug mo na ni ang mga view sa among area, nindot gyud kay makita ra ang mga naa sa layo. Og si Angkol ang iyang padulngan sa iyang nahatag sa iyang sin to apagid sa ilaya kanang makita nga mga balay. Okay, ang bata nagtagbo sa iyang mama nitabang kay gadala iyang mama og bata. Mo na ni ang balay ni Manoy nga panit sa kahoy. O karon abot na gyud si Manoy sa iyang balay. Iyang gipatindog nga balay.
Natagan na siya og gero. Ang bata nitabang sa iyang mama. Oh, sandig na ni Manoy ang balay. Ang sa iyang balay ang sin. Oh, na ni siya. Ang area ilang Manoy. Oh, nga maayo nga lang tawon.